Magandang araw po sa inyo mga kaswang at sa ating buting narrator. Tuwagin niyo na lamang po ako sa pangalang Dudoy. Yun kasi ang tawag ng karamihan sa akin. Tubong samar ako pero nangyari ang karanasang ibabahagi ko sa inyo sa isang sityo sa parte ng Capiz. Taong 2000 to nang mangyari ito, Sir Casper. Nang mga panahong ito ay binata pa lamang ako at nagtatrabaho sa bayan kasama ang pinsan ko. Pansamantalang nanunuluyan ako sa bahay ng pinsan kong si Nestor dahil sa dayo lamang ako sa kanilang lugar. Sinabi ko naman sa kanya, kapag sumahod na ako at kakasya na ang pang-upa ng bahay, ay bubukod na ako. Iginiit naman ng pinsan kong wag na raw akong mangupahan dahil malaki-laki naman ang bahay nila. Silang mag-asawa at ang ama ng asawa niya lang ang nakatira. Yung ibang bayad ko umano sa upa ay ipadala ko na lang sa mga magulang ko. Kahit nakakahiya ay naisip kong magandang oportunidad na rin iyon para malaki-laki ang maipapadala kong pera sa mga magulang ko. Hanggang sa isang araw, habang abala kami sa pagtatrabaho ng pinsan ko, ay nakita kong parang hingal na hingal ang katrabaho naming si Leo. Pinsan, anong nangyari kay Leo? Bakit parang nahihirapan siyang huminga? Tignan mo nga at parang naghahabol siya ng hininga. Tapik ko sa pinsan ko at ininguso ang kinaroroonan ni Leo. Tumingin naman ang pinsan ko at napakunot noong nagwiwi ka na. Oo nga no. Teka, lapitan nga natin para tanungin kung ano ang nangyayari. Kaagad nang naglakad papalapit si Nestor sa katrabaho namin. Sumunod naman ako sa kanya para makiisyoso kung ano ang nangyayari kay Leo. Nang makalapit na kami kay Leo ay tinanong ng pinsan ko kung ano ang nangyayari sa kanya. Hindi ko alam, tol. Bigla na lang akong nahihirapang makahinga. Tsaka, ang kati at ang sakit ng likod ko. Tugon ni Leo sa pinsan ko. Ganon ba? Patingin nga ng likod mo. Saad ng pinsan ko ay tinignan nga niya ang likod ni Leo. Baka raw kasi may nakakagat lang na insekto sa likod ng kasamahan namin. Kaya gusto niyang tignan iyon. Subalit noong tignan namin iyon mga kaswang, ay gano'n na lamang ang panlalaki ng mga mata ko at kilabot na nararamdaman ko. Sa kadahilanang noong iangat na ng pinsan ko ang damit ni Leo, ay bumungad sa amin ang napakaraming sugat sa likod niya na para bang nilatigo siya ng napakaraming tinik na pamalo. Diyos me! Anong nangyari sa likod mo, boy? Bulalas pang tanong ng pinsan ko at agad na nabitawan ang damit. Nagtaka namang nagtanong si Leo kung ano ang pinagsasabi ng pinsan ko. Hindi agad sumagot si Nestor. Bagkus ay inakay niya si Leo at dinala sa may salamin. Tapos ay pinakita ang sugatan nitong likod. Noong lingunin at makita nga ni Leo ang kanyang likuran, ay halos hindi siya makapaniwala. Gawa ng kahapon niya lang nararamdaman ang pangangati, pero ngayon, halos mapuno na ito ng sugat. Ano ba talagang nangyayari sa'yo, tol? Bakit nagkaganyan ang likod mo? Pag-aalalang tanong ng pinsan ko rito. Sunod-sunod namang umiling si Leo at nagsabing hindi niya umano alam. Nako, mukhang delikado na yan, tol. Magpatingin ka na sa doktor baka mamaya hindi lang simpleng pangangati at pagkahingal yang nararamdaman mo. Suhestyon ko sa katrabaho namin. Tumango naman siya at sinabing bukas na bukas ay magpapatingin siya sa doktor. Hindi na muna siya papasok bukas sa trabaho. Pinagpahinga na muna namin si Leo.
Kami na lamang ng pinsan ko ang nagtulong-tulong sa nakaatang nitong mga gawain upang sa ganoon ay matapos na ang mga gawain niya. Kinahaponan ay napansin naming hapong-hapuna si Leo. Kaya naman nagpresenta na kaming dalawa ng pinsan kong ihatid siya sa bahay niya. Baka kasi sa kalsada pa lang ay hihimatayin na siya. Noong labasan na nga sa trabaho ay hinatid na namin siya sa kanyang tahanan nasa Karatig Sitio. Pagkarating namin sa bahay nila ay nagpasalamat naman ang kanyang asawa at inalok pa kaming magkape. "Wag na ho, uuwi na rin po kami kaagad. Hinatid lang talaga namin si paring Leo. Masama kasi ang pakiramdam niya simula kaninang umaga pa." Tangging wika ko sa asawa ni Leo. Ngumiti namang nagpasalamat ang asawa niya at binilinan kaming mag-iingat sa pag-uwi. "Sige ho, tutuloy na po kami." Pagpapaalam ng pinsan ko bago kami tuluyang lumabas ng bahay. Sa pagpapatuloy ng paglalakad namin, ay nagtanong sa akin si Nestor kung may kakaiba ba raw akong napapansin noong papunta kami sa bahay ni Leo. Sunod-sunod naman akong umiling at nagwikang wala akong napapansin. Nakatuon kasi ako kay Leo kanina sa paglalakad at hindi sa paligid. "Bakit, insan? May kakaiba bang nangyayari kanina?" Balik na tanong ko sa kanya. Wala naman. Kaya lang kanina habang naglalakad tayo papunta sa bahay nila Leo, napansin ko ang matandang lalaking palihim na nakasunod sa atin kanina." Saad nito. Nagulat naman ako at napatingin sa kanya at nagpalingalinga at nagtanong kung sinusundan pa rin ba kami nung matanda magpasa hanggang ngayon. Umiling naman siya at nagwikang hindi raw kami sinusundan. Sumunod lamang ang matanda hanggang doon sa bahay ni Leo. Sinabi ko namang baka si Leo ang sinusundan. Siguro ay kakilala ni Leo ang matanda, kung kaya't nakasunod iyon sa amin. Kaya lang ay nag-aalangan sigurong lumapit sa amin ang matanda. Gawa ng hindi niya naman kami kilala. "Tara na nga, bilisan na nating maglakad. Gutom na ako eh. Masakit na rin ang aking binti, kakalakad. Gusto ko nang magpahinga." Aya niya pa sa akin. Kinabukasan mga kaswang ay hindi nga pumasok si Leo. Kaya't ang buong akala namin ay nagpatingin na ito sa doktor. Subalit ganoon na lamang ang pagkabigla namin nang sa paglipas ng 2 araw ay nabalitaan na lang naming patay na si Leo. Halos mawindang ako nang malaman ko iyan. Dahil isa si Leo sa mga kasamahan kong mabait sa trabaho. Magiliw rin itong kausap at hindi mayabang. Kaya naman nung malaman ko talaga iyon, ay labis-labis ang lungkot na nararamdaman ko. Isang beses, pasado 6:00 na iyon ng gabi, inaya ako ni Nestor na pumunta kami sa burol ni Leo para makilamay. Tumango naman ako at sinabing magbibihis lang ako sandali. "Dalian mo lang para makaalis na tayo, insan. Malayo-layo pa kasi ang pupuntahan natin eh." Wika pa ng pinsan ko. "Oo na, saglit lang akong magbibihis." Tugon ko pa at nagmadali na nga akong pumasok sa silid para makapagbihis. Nang matapos na akong makapagbihis ay naglakad na nga kami papunta sa bahay ni Leo. Habang naglalakad kami ay naikwento ng pinsan kong may kumakalat na balita umano tungkol sa aswang na gumagala sa lugar namin kapag gabi at naghahanap ng mabibiktima. Maging sa Karatig Baryo ay may mga kumakalat na ring balita patungkol sa aswang. Nakaraan raw kasi nagkasakit ang anak ni Aling Minda, yung sanggol. Ilang araw na raw na nagbabalik-balik ang lagnat noon. Tapos tuwing gabi, may umaali-aligid na nilalang sa bakuran ng bahay nila.
Nakarinig rin ng huni ng wakwak ang asawa ni Aling Minda. Pero simula nang maglagay sila ng pangontra sa aswang, abay nawala raw ang lagnat ng sanggol. Tumigil na rin ang umaaligid-aligid na nilalang sa kanilang bakuran. Aniya pa. Nako, huwag na tayo masyadong magpapaniwala sa mga ganyan, insan. Alam mo namang minsan kwentong barbero na lang ang mga ganyang usapin. Natatawa ko pang saan. Alam mo, insan, wala namang mawawala kung maniniwala ka eh. Anong malay natin? Baka totoo talaga ang usap-usapan. Aniya pa. Marami pa siyang mga ikinukwento sa akin para lamang mapaniwala niya akong totoo talaga ang mga aswang. Para hindi na magdadaldal pa ng magdaldal ang pinsan ko tungkol sa mga aswang, ay sumang-ayon na lamang ako sa mga sinasabi niya. Mahirap na kasing kontrahin pa at may pagkabungangero pa naman ang pinsan kong ito. Sa paglipas ng ilang minuto habang naglalakad kami, ay nakaramdam ako na parang may mga matang nagmamasid sa amin. Pero sa tuwing lumilingon ako at hinahanap ang direksyon ng mga matang nagmamasid sa amin, ay wala akong mahagilap. Hinayaan ko na lamang ang kakaibang nararamdaman ko at pilit na iwinawakli sa aking isipan. Nang makarating na kami sa bahay ni Leo, ay nakita kong marami na ang nakiramay. Kaagad naman kaming pinapasok sa loob ng bahay at inistima ng asawa ni Leo. Nakikiramay kami sa pagkawala ng asawa mo. Pasensya na kung ngayon lang kami nakadalaw. Wika ng pinsan ko. Malamlam nang ngumiti si Esther, ang asawa ni Leo. At nagwikang ayos lang. Ang mahalaga ay nakadalaw kami. Matapos kaming asikasuhin ay nagpaalam na sa amin si Esther dahil may iba pang mga dumating na bisita. Paiwan ko muna kayo ha. Sabihin nyo na lang sa nanay ko kapag may kailangan kayo. Nandun lang siya sa malapit sa may pintuan, nakaupo. Wika niya pa. Tumangaw naman kami at nagpasalamat sa kanya. Sa paglipas ng ilang sandali ay nakaramdam kami ng alinsangan. Kaya naman matapos naming magkape ay napagpasyahan naming magpinsang maghanap ng mauupuan sa labas ng bahay. Doon na lamang kami uupo upang sa ganon ay makalanghap kami ng sariwang hangin. Noon ngang nakahanap ng kami ng upuan ay naglaro na kami ng baraha. May iilang kalalakihan na rin ang lumapit sa amin para makipagpustahan sa sugal. Ayos, pagkakataon na tong magkaroon tayo ng pera. Sambit ko pa sa sarili. Kung hindi niyo po kasi na itatanong mga kasuhang, magaling ako pagdating sa sugal. Dahil manginginom at sugarol kasi ang mga magulang ko. Kung kaya naman bata pa lamang ako noon ay nasa sugalan na ako palagi, kasama ang mga magulang ko. Maging ang pinsan ko ring si Nestor ay kasama ko rin sa pagsusugal noon. Kaya't minsan tuloy ay napapaaway na kami. Dahil sa kahit anong gawin ng mga kalaban namin sa sugal, ay hindi nila kami matalo-talo. Hanggang sa abutan na sila ng init ng ulo at pagbintangan na kaming nandaraya sa sugal. Balik na po tayo sa kasalukuyang kwento. Pulang kwenta yung sugal. Matapos ngang makaupo sa harapan namin ang mga kalalakihan, ay nag-umpisa ng magbalasa ng baraha si Nestor. Tapos ay isa-isa na kaming binigyan. Noong mag-alas 12 na ng hating gabi ay sinabi ko sa pinsan kong titigil muna ako sa pagsusugal. Sila nang muna ang magpatuloy dahil magkakape na muna ako. Sige, insan. Si Melchor na muna ang papalit sa iyo sa pwesto mo. Saad ng pinsan ko. Tumayo na nga ako at kumuha na ng kape. Inabutan ko na rin ng kape ang iba pa naming mga kasamahan sa lamesa. Maraming salamat, tol. Pagpapasalamat ng iba pa naming kasamahang nakilamay.
Matapos kong maibigay ang lahat ng kape ay naghanap ako ng mauupuan. Nakahanap ako ng upuan malapit sa may puno. Kaya naman doon na ako pumesto para kita ko lahat ang maglabas-masok. Habang nakaupo ako sa gilid, kausap ang iilang nagkakape, ay bigla kong nasipat ang isang matandang lalaki na panay ang tingin sa yumaong patay na nasa kabaong. Dahil sa kuryosidad ko ay binilisan ko ng inumin ang kape. Tapos ay nagtungo na ako sa matandang nakaupo malapit sa may kabaong. Ano kayang ginagawa ng matandang yan? Parang kakaiba ang ikinikilos eh. Nakakapaghinala. Sambit ko pa sa aking isipan at sandaling ipinilig ang ulo. Nang papalapit na ako sa matanda ay may naamoy akong kakaiba. Masangsang ito sa ilong na napakabaho. Nang tuluyan na akong makalapit sa matanda, ay nakumpirma ko ngang sa kanya nang gagaling ang napakasangsang na amoy na animoy 1 taon nang hindi naliligo. Tatang, kaano-ano niyo po ang namatay? Kaanak niyo po ba? Tanong ko sa matanda. Sandaling lumingon sa akin ang matanda at matalim kong tumitik. Napatras naman akong bahagya dahil sa hindi kaaya-aya ang itsura nito. Teka lang ho sandali. Wala po kong ginagawang masama. Nagtanong lang po ako kung kaano-ano ninyo ang namatay. Muli kong wika sa matanda. Masamang titig lamang ang ipinukol nito sa akin bago tumayo at naglakad na palabas ng bahay. Ay nako, anong nangyari sa matandang yon? Ipinilig ko na lamang ang ulo at inisip na baka pipi lamang ang matandang iyon. Kaya't hindi sumasagot sa tanong ko. Ay nako, magkabalik na nga sa akin naroroonan ng pinsan ko. Wika ko sa aking isipan. Sandali ko pang inilibot ang mga mata ko at hinanap ang matandang lalaki habang naglalakad ako pabalik sa pinsan ko. Tinanong ko pa sa aking isipan kung nasaan na ang matanda. Bakit parang ang bilis naman yatang nakaalis? Nalingat lang ako mahagya na wala na kaagad ang matanda. Imposible namang nakalayo kaagad iyon. Sambit ko pa sa aking isipan. Napagpasyahan naming umuwi ng pinsan ko. Pasado 2:00 na ng madaling araw. Masyado kasi kaming nawili sa paglalaro ng baraha at nawaglit na rin sa aking isipan ang tungkol sa kakaibang matandang nakita kong nakaupo malapit sa may kabaong. Malaki-laki rin ang napanalunan namin at ang bigat-bigat pang bitbitin. Paano ba naman kasi mga kaswang? Purong barya ang mga ipinusta ng mga nakalaban namin. Panay tuloy ang reklamo ng pinsan ko habang naglalakad kami. Dalian mo nang maglakad riyan, insan. Antok na ako. Gusto ko nang matulog pagdating sa bahay. Wika ko pa sa kanya. Natawa naman siya at nagsabing alam ko naman umanong mabigat ang baryang dala niya. Mamadaliin ko ba naman raw siyang maglakad? Pwede namang ibigay mo na lang sa akin ang kalahati niyan para hindi ka na mabigatan pang magbitbit. Pagbibirong wika ko pa sa kanya. Niknik mo. Mas malaki pa ang napanalunan mo kaysa sa akin eh. Tapos, hihingin mo pa ang kalahati. Tatawa-tawang sagot pa ng pinsan ko. Para hindi ka na panay reklamong mabigat yung bitbit mong barya. Nagkatawanan na lamang kami. Nag-aasaran habang patuloy sa paglalakad. Lumipas ang ilang sandali. Ay naglalakad na kami malapit sa may mga talahiban at mapunong daanan. Nang sa di kalayuan ay may natanaw kong isang matandang lalaki. Ang dahan-dahang naglalakad pa pasalubong sa amin. Bagya pa akong nakahinga ng maluwag dahil sa may tao pa palang naglalakad doon nung ganawang oras. Abay, may tao pa palang naglalakad ng ganitong oras. Rinig kong sambit ng pinsan kong si Nestor. Sinabi ko namang baka pupunta sa lamay ang matanda.
Lamay? May pupunta ba sa lamay ng ganitong oras? Tatawa-tawang tanong pa ni Nestor. Abay, malay natin. Ba't hindi natin tanungin ang matanda para alam natin kung saan siya pupunta? Nakakangising tugon ko at nagbandali na ngang maglakad. Habang papalapit na kami sa matanda ay biglang kumabog ng napakabilis ang aking dibdib. Nang sa hindi malamang dahilan. Pagkaramdam ko rin ay parang may bumubulong sa akin. Nabilisan naming maglakad ng pinsan ko. Pinsan, bilisan mong maglakad. Parang iba ang pagkaramdam ko sa taong iyan eh. Sambit ko sa pinsan ko. At nagmamadali na ngang maglakad. Naramdaman ko namang nakasunod sa akin ang pinsan ko at nagmamadali na rin itong maglakad. Nang magkasalubong na kami ay gayon na lamang ang gulat ko sa kadahilanang bigla itong humarang sa daraanan ko kaya't napahinto ako. Dahil sa nakasunod sa akin si Nestor kaya't nabundol niya ang likuran ko. Marahil ay hindi niya inasahan ang paghinto ko. Akmang tatanungin ko na sana ito. Nang sa pagtingin ko dito ay nangilabot ako. At nagtayuan ang mga balahibo ko sa batok. Dahil sa kitang-kita ko ang purong itim na mga mata ng matanda at walang humpay ang paglalaway nito. Sumagi rin sa aking isipang siyang matandang nakaupo kanina malapit sa may kabaong. Maya-maya pa ay bigla ako nitong hinawakan sa baraso at nang gigigil na pinagkakalmot. Kaya't napaatras na lamang ako at parang biglang tinakasan ng kaluluwa sa katawan. Mabilis namang kumaripas ng takbo ang pinsan ko, kasabay ng paghatak niya sa kamay ko at nagwiwi ka na. Insan, takbo na. Aswang ang matandang yan. Bigla na naman akong natauhan kaya't mabilis na rin akong kumaripas ng takbo. Mabuti na lamang at hinatak ako ng pinsan ko. Dahil kung hindi, tiyak na dinambahan na ako ng nilalang at walang habas na nilapa. Noon kasing saglit kong nilingon ng matanda ay iba na ang wangis nito. Isa na iyong nakakakilabot na nilalang at sa sobrang nakakapangilabot ni sa panaginip ay halos ayaw mo ito makita. Kahit na sobrang bigat ng bariyang bitbit ko ay hindi ko talaga iyon naisipang bitawan o bawasan man lang para hindi gumaan ang bitbit ko. Samantalang ang pinsan ko ay panay ang pagdukot ng barya sa plastik at pinagbabato ang nilalang na humahabol sa amin. Bilisan mo pang tumakbo, pinsan, baka maabutan ka. Sigaw ng pinsan ko. Mas binilisan ko pa nga ang pagtakbo hanggang sa maabutan ko. Hanggang sa maabutan ko ng pinsan ko at tuluyan na kaming nakarating sa kabahayan. Kung kaya't hindi na kami sinundan ng aswang. Kahit na naghahabol pa kami ng hininga ay nasermonan niya pa ako. Dahil sa bakit daw hindi ko raw binawasan ang mga barya ko upang sa ganoon ay makatakbo ako ng mabilis. Sinabi ko naman sa kanyang hindi pwede dahil ipapabuo ko iyon para may maipadala akong pera sa pamilya ko. Ikaw talaga, kahit nasa bingit ka na ng kamatayan, pamilya mo pa rin ang iniisip mo. Wika niya pa sa akin. Ngumitin na lamang ako at sumunod sa paglalakad. Nang makarating na kami sa bahay ay hindi na kami nakatulog pa. Iyon na lamang ang nagiging paksa namin hanggang sa sumikat na ang araw. Sinabi naman ng biyanan niyang lalaking kung hindi dahil sa bariyang bitbit namin ay baka naabutan na kami ng aswang na nanlalapa pa. Pangontra raw kasi iyon sa mga aswang ang barya. Kung kaya't kahit anong habol sa amin ng aswang ay hindi kami maabot-abutan. Sinabi rin itong kaya siguro nagalit ang nilalang na iyon at hinarangan kami sa daanan dahil sa naunsyami ang binabalak nitong gawaing pangbibiktima sa bangkay. Kaya't imbis na bangkay ang punteriya nito ay bumaliktad na. Ako na ang punteriya ng aswang sapagkat nang dahil sa akin ay hindi na niya naituloy ang binabalak na gawin.
Kinabukasan nga ay sinamahan kami ng biyanan ni Nestor. Napuntahan sa paanan ng baryo ang bahay ng pinaghinala ang matandang aswang. Nang puntahan namin iyon ay wala na kaming nadatnan pa, kundi mga sira-sirang kagamitang inabandona. Napailing na lamang ang biyanan ng pinsan ko at nagsabing, huli na kami. Dahil mukhang nakatunog na ang bantog na aswang, kung kaya tumakas na iyon, upang sa ganoon na hindi malaman ng mga taong iyon talaga ang aswang na namiminsala sa lugar. Sinabi pa ng biyanan niya kung hindi talaga ang matandang iyon ang aswang, bakit kung kailan tinambangan kami ay siyang pagkawala rin sa baryo. Isa pa ay kaparehong kapareho ng itsura ng matandang bantog ang deskripsyon nung taong sinasabi kong dumalaw sa burol at ang nanambang sa amin ng pinsan ko malapit sa daanan. Sa paglipas nga ng mga araw ay hindi na talaga namin nakita pa ang matanda. Kung kaya't kumpirmadong iyon na talaga ang aswang. Noong huling gabi ng lamay ay bumalik kami uli roon. Pero sa pagkakataong iyon ay buong magdamag na kaming nakilamay at hindi na umuwi pa. Dito ko natatapusin ang kwento mga kaswang. Maraming salamat po. Muli po, ako po si Dodoy ng Samar. Magandang araw, Sir Casper. Ako po si Danilo. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay base sa aking tunay na karanasan noong ako'y nasa 20 anyos pa lamang. Naniniwala ako sa aswang dahil ang pamilyang pinaglingkuran ng aming pamilya sa loob ng 15 taon ay may lahing aswang. Hindi ko na lamang babanggitin ang lugar para hindi na rin katakutan ang lugar na iyon. 20 anyos ako noong nakilala ng aking mga magulang, sina Doña Maria at si Don Pedro. Hindi nila tunay na pangalan. Sila ang pinaglingkuran ng aking mga magulang sa loob ng 20 taon. Sa katunayan, hindi kami taga doon. May kakilala lamang ako na nagrekomenda sa amin sa kanila dahil kilala niya ang pamilyang iyon. Nangangailangan sila ng katuwang sa kanilang malawak na bukirin, kaya naman wala na kaming sinayang na sandali. Kaagad na kaming lumuwas para magtungo sa lugar na iyon. Nang malaman kasi namin na malaki ang inaalok na sahod at may sarili na ring tutuluyan na sa tabi mismo ng bahay nila, hindi na kami nagdalawang isip na tanggapin ang trabaho bilang katuwang sa lupang sakahan ng mga ito. Sabi kasi sa nagrekomenda sa amin na mapagkakatiwalaan kami dahil kilala na kami na totoo naman. Malapit na kamag-anak kasi, nagkataon lang talaga na mababa ang sahod sa tinitirhan namin, kung saan minsan umi-extra si tatay sa mga pag-aani sa bukirin. At hindi iyon arawan, kaya minsan pumupunta sa ibang lugar si tatay at naghahanap ng ibang pagkakitaan, lalo na nag-aaral ako noon sa kolehiyo. Kaya napilitan akong mag-transfer at sakto naman na mas mababa ang tuition fee ng kolehiyo sa lugar ng pagtatrabahuan namin. Dalawang oras ang biniyahe namin patungo roon, tsaka sinundo na lamang kami sa bahay ng owner, patungo sa baryo kung saan nakatira ang pamilyang pagsisilbihan namin. 30 minuto ang itinagal bago namin narating ang baryo. Tinulungan kami ng driver na maibaba ang mga gamit at maidala iyon sa bahay na aming tutuluyan. Mga mahalagang gamit lang naman ang dinala namin. Pag-aari naman namin ang bahay na tinirahan namin noon, kaya hindi na kami nag-abala na kunin lahat ng aming gamit dahil taga doon kami at may balak pa rin kaming magbakasyon roon. Sinalubong kami ng mag-asawa ng may mga ngiti sa labi. Binati namin sila ng magandang araw. Sinabi ni Doña Maria na naghanda ang mga ito ng makakain namin.
Pasado 1:00 na kasi ng tanghaling iyon at hindi pa kami nakapagtanghalian. Nagmerienda lang sa bus. Mukhang mabait nga ang mga ito at nakakahiya naman kung tatanggihan namin ang alok nila. Kaya sumang-ayon na pupunta na lang sa bahay ng mga ito mamaya pagkatapos maipasok ang mga gamit. Nagpaalam na ang mga itong aalis na at hihintayin na lang kami sa loob. Matapos maisaayos ang lahat ng gamit ay nagpalit na ako ng susuotin. Bigla kasi akong na-conscious sa sarili ko lalo at alam kong dalaga ang anak ng mag-asawa. Kagaya ko ay nag-iisa lamang itong anak. Hindi ko alam pero ng mga sandaling iyon ay parang gusto kong maging gwapo sa paningin niya. Naks. Matapos makapagbihis, lumabas na ako at sabay-sabay kaming nagtungo sa bahay ng mga ito. Muli, binati namin sila. Pinapasok kami sa loob. Halos malula kami sa ganda ng loob ng bahay. Mamahaling mga muebles na siguradong hindi biro ang halaga. Maayos at malinis ang bahay. Wala akong masabi. Iginiya kami sa pagkainan at halos maglaway ako nang makita ang mga nakahain na pagkain sa mesa. Masasarap ang mga iyon at ang iba ay hindi ko pa natitikman. Siyempre, laki sa hirap. Ang dami naman nito, Doña Maria. Saad ng aking ina. Natawa lamang ito ng mahina. Sinabi nito na ganoon sila tumanggap ng bisita at trabahador dahil itinuturing nila ito na pamilya. Huwag daw kaming mahihiya. Kumain lang daw kami ng kumain at feel at home. Napaupo na kami sa mesa at nagsimula ng kumain. Napakunot-no ako ng malasahan ang pagkain. Matabang iyon, pero kahit papano ay okay naman kainin dahil kompleto ito sa Ricardo. Kinamusta kami ng Donya at kung kumusta ang pagkain. Sinabi ko ang totoo na matabang ang pagkakaluto sa maayos na paraan na hindi ma-offend ang Donya. Ngumiti lamang ito at sinabing hindi sila mahilig maglagay ng pampalasa sa pagkain dahil iyon na ang nakagawian. Tumango na lamang ako at ipinagpatuloy ang pagkain. Lutong-luto naman ang karne. Hanggang sa nagpaalam na ang Donya na aalis na. Habang kumakain, natigilan ako nang marinig ang boses ng isang babae. Biglang lumakas ang tibok ng aking puso nang marinig ang magandang tinig ng dalaga. Mukhang nasa salas ito dahil naroon ang magulang nito. Para bang gusto ko nang tapusin ang pagkain at lumabas na ng kusina para tignan ang dalaga. Ngunit kinalma ko lang ang sarili ko at pinilit na kumain ng maayos. Mamaya, ipapakilala kita sa bago nating trabahador sa bukid, anak. Narinig kong sabi ni Doña Maria. Mas lalong lumakas ang tibok ng aking puso ng mga sandaling iyon, kasabay ng pagkagatlabi. Pumasok sa loob ng kusina si Doña Maria at sinabing gusto daw kami makilala ng kanyang unikaiha. Sumang-ayon naman ang aking mga magulang at tinapos na naming kumain. Tumayo na kami at nagpresenta sa inay na maghugas ng pinggan. Hindi naman na iyon kinontra pa ni Doña Maria. Kaming dalawa ni Itay ang nagtungo sa salas at nakita roon ang babaeng kanina ko pa gustong makita kasama ang ama nito. Nag-angat ito ng tingin at nagtama ang aming mga mata. Hindi ko akalain na makakita ako ng ganoon kaganda sa tanang buhay ko. Para siyang barbidal. Ipinakilala siya sa amin ng kanyang ina. Lumapit ako at inilahad ang kamay sa kanyang harapan. Ikinagagalak ko po kayong makilala, ma'am. Saad ko. Ang pangalan ng babae ay Stephanie. Ang ganda ng pangalan nito. Para itong nagatubili na tanggapin ang pakikipagkamay ko. Pero kalaunan ay tinanggap pa rin ito iyon. Hindi ko akalain na ganoon pala ang pakiramdam ng maglapat ang aming mga balat.
Kaagad din itong hinila ang kanyang kamay at nagpaalam na babalik na siya sa kanyang silid. Humingi ng pasyensya ang Don dahil mahiyain lang talaga si Stephanie. Nagpaalam na rin kami na uuwi na para sa paghahanda para bukas sa gawain at makapagpahinga na rin. Nagpasalamat na rin kami sa pananghalian. Kahit matabang ang pagkain, walang hiyan nilait pa. Kinaumagahan, maaga akong nagising at lumabas ng bahay. Napatingin ako sa bintana ng bahay ni na Stephanie at nakita ang dalaga na nakadungaw roon. Tinawag ko ang kanyang pangalan at kaagad naman itong nagbaba ng tingin. Ngumiti ako ng matamis at binati siya ng magandang umaga at sa kauna-unahang pagkakataon ay ngumiti siya na labis na ikinabilis ng aking puso. Napakagat-labi siya at dali-daling umalis sa bintana. Pero masaya ako ng mga sandaling iyon dahil pinansin niya ako. Naghanda na kami para sa gawain sa bukid ng umagang iyon. Kaagad namin sinimulan ang gawain at walang sinayang na sandali. Nang sumapit na ang tanghalian, lumilim kami sa kubo na naroon. Umiinom ako ng tubig ng mga sandaling iyon nang mamataan ko si Stephanie sa di kalayuan, patungo sa kinaroroonan namin na may dalang basket. Mukhang pagkain ng laman iyon. Hindi ko may iwasang mapatitig sa kanya dahil kahit simple lang siya ay lumilitaw pa rin ang kagandahan niya. Tinapik ako ng aking ama. "Oy, bakit ganyan ka makatitig kay Stephanie?" Tanong niya at biniro pa ako na baka nagugustuhan ko pa ang dalaga. Natawa naman ako at biniro si Itay na wala namang masama na magkagusto sa dalaga dahil binata naman ako. At doon ipinarealize ng aking ama na hindi kami pwede sa isa't isa dahil mayaman si Stephanie. At ang mayaman ay para lang sa mayaman. Hindi na lang ako naimik pero nasaktan ako sa sinabi niya. Nang makalapit si Stephanie, nilapitan ko siya at kinuha sa kamay niya ang basket. Tsaka inilagay iyon sa mesa na nasa kubo at tsaka nagpasalamat. Aalis na sana ang dalaga nang tawagin ko siya. Tinanong ko siya kung gusto ba niya na maglakad-lakad mamayang hapon pagkatapos ng trabaho namin. Nagliwanag ang mukha niya at tumango. Nagpaalam na siya at ako naman ay excited na matapos kami sa ginagawa para makasama ko na si Stephanie. Kumain na kami at ganoon na lamang ang aking pagtataka dahil may lasa ang pagkain na inihanda niya. Isinawalang bahala ko na lamang iyon at inisip na baka ang magulang lang ng dalaga ang ayaw sa mga pampalasa. Dumating ang hapon, naligo ako at nagbihis, tsaka nagtungo sa mansyon at ipinagpaalam si Stephanie. Ayaw sana ni Doña Maria pero iginiit ni Don Pedro na kailangan naman lumabas na Stephanie at hindi lagi nasa bahay. Tinawag naman ng Doña ang anak. Lumabas si Stephanie sa silid at halos matulala ako nang makita siya. Napakaganda niya. Kaagad ko siyang niyaya. Naglakad-lakad kami sa gilid ng bukirin hanggang sa may nakasalubong kami na malaking aso. Kaagad na nagtungo sa aking likuran si Stephanie dahil sa takot. "Huwag kang matakot, hindi tayo aanuhin yan," matapang kong sabi. Masama lamang na nakatitig sa akin ang aso hanggang sa umalis ito. Tinanong ko siya kung gusto na ba niyang umuwi. Umuo naman siya. Kinaumagahan, ako ang inutusan ni Itay na maglagay ng pataba sa bukid. Napakunot-no ako nang makitang may lalaking nakatayo sa di kalayuan. Lumapit siya sa akin at sinabihang layuan ko si Stephanie kung ayaw ko daw na mamatay. Ngunit hindi ako nagpatinag. Gusto ko ang dalaga at ipaglalaban ko siya. Ilang araw ang lumipas at naging malapit kami sa isa't isa ni Stephanie. Umamin siya sa akin na gusto niya ako pero ayaw niyang mapahamak ako.
Nalilito ako ng mga sandaling iyon kung bakit ako mapapahamak. Hanggang sa maalala ko ang lalaki na nagbanta sa buhay ko. Sinabi ko iyon sa kanya na ipaglalaban ko siya. Aswang ang mga magulang ko, Danilo. Nahawaan sila ng mga aswang sa kanilang baryo nang dahil sa akin. Anya na mangyak-ngyak na. Natigilan ako. Sinabi niya na nahawaan daw sila dahil sa pagkain na dala ng isang malayong kapitbahay sa kanila ilang taon na ang nakakaraan. Balak pala talaga nila na gawin silang aswang. Nang mapagtanto nilang pagkain ay galing sa aswang ay hindi nila ipinakain iyon sa dalaga, kaya hindi siya naging aswang. Umiiyak siya dahil natatakot siya para sa akin at natatakot din siya dahil baka hindi ko siya tanggap. Doon ko napagtanto na totoo ang aswang. Ang malaking aso na huminto sa tapat ko noong isang araw at matabang na pagkain. Nasa amin pa lang ako noon naririnig ko na ang salitang aswang. Ngunit hindi ako naniniwala. Niyakap ko siya ng mga sandaling iyon at sinabing huwag siyang mag-alala dahil tanggap ko siya. Kaya pala matabang ang pagkain na inihanda ng ina nito nung unang araw namin dito ay dahil sa may lahi palang aswang ang mga ito. At sa pagkain na inihanda ni Stephanie na may lasa na, katunayan na hindi siya aswang. Sinabi niya na ipaglalaban niya ako. Kaya ng araw na iyon ay nagdesisyon siyang sabihin sa kanyang mga magulang ang relasyon naming dalawa. Hindi naman tumutol ang mga ito, pero kailangan nilang maganda dahil may lalaking aswang sa kabilang baryo ang may gusto kay Stephanie. Sila din ang may pakana para gawing aswang sila. Ang sabi ni Don Pedro, ipaglalaban niya kung saan masaya si Stephanie. Kahit ang kapalit pa niyon ay ang buhay niya. Ayaw nilang maging aswang si Stephanie. Gusto nilang mamuhay ng normal at hindi katakutan ang dalaga. Nagtaka na lamang kami ng kinagabihan ay may narinig kaming ungol ng malaking aso. Lumabas ako ng bahay at nakita ang 5 malalaking aso sa labas ng bahay. Kaagad akong nagtungo sa bahay ni na Stephanie. At manghahabulin ako ng isang malaking aso nang humarang ang isa. Nagtuloy ako sa pagtakbo hanggang sa marating ko ang bahay tsaka nagtungo sa loob ng silid ni Stephanie. At niyakap siya tsaka sinabing nandito lang ako. Umiiyak siya para sa kaligtasan ng kanyang mga magulang. Nanlaki ang mga mata ko. Marahil ang 2 nasa labas na malalaking aso ay ang kanyang mga magulang. Ngunit nagulat na lang kami nang wala nang ungol ng aso sa labas. Dumungaw kami sa bintana at nakita namin na paalis na ang 3 malalaking aso na may kasamang 2 mas malaki pa at naiwan ng mga magulang ni Stephanie. Ilang sandali lang nakarinig kami ng sunod-sunod na katok sa pinto. Binuksan namin iyon at nakita namin ang mga magulang ni Stephanie na may mga kalmot. Nagmamadaling kumuha ng first aid kit ang dalaga at ginamot iyon. Tinulungan ko na rin siya. Mabait ang lolo at lola ng binatang nagkakagusto kay Stephanie na siya palang kasama ng 3 aso at pinakaiusapan na itigil na nila ang alitan sa pagitan nila. Lalo na at ang mga ito ang may kasalanan kung bakit naging aswang sina Doña Maria at Don Pedro. Kaya sumunod ang magulang ng binatang nagkakagusto kay Stephanie at maging ang binata mismo. Malakas ang lolo at lola ng lalaki kaya walang dahilan para kontrahin nila ang 2 matanda. Tinanong rin ako ng mag-asawa kung natatakot daw ba ako sa kanila. Ang sagot ko ay hindi, dahil mabubuti silang tao at nahawaan lamang sila. Wala silang kasalanan sa nangyari. Nang mga sandaling iyon, sa akin na nila ipinagkatiwala si Stephanie at alam nila na magiging maayos ang pagtrato ko sa kanya at magiging maayos ang pagsasama naming 2. Bilang pagtupad sa kasunduan, niligawan ko ang dalaga ng ilang buwan.
at kalaunan ay naging kasintahan ko siya. Hindi na kami ginulo ng mga aswang sa kabilang baryo at naging tahimik ang aming buhay. Doon ko napagtanto na mababait pala ang ibang aswang at hindi lahat masasama. Nagtagal ang aming relasyon ni Stephanie hanggang sa magtapos kami sa pag-aaral at nagpa siyang magpakasal. Oo, mas inuna namin ang pag-aaral dahil gusto namin na magkaroon ng magandang kinabukasan ang aming mga anak at makatulong sa aming mga magulang. Lahat ng kapitbahay ay imbitado sa kasal namin. Kayo lang hindi. Alam nila ang kalagayan ng magulang ng aking kabiyak. Noong una ay natakot sila pero kalaunan ay tinanggap na nila ang mga ito. Dahil likas na sa mga ito ang kabutihang loob at pagkawang gawa. Alam din nila na nahawaan lang ang mga ito sa mga aswang na nasa kabilang baryo. Naging maayos naman ang pagsasama namin ni Stephanie. At ilang buwan lang ang lumipas ay biniyayaan kami ng anak na lalaki. Nang mga sandaling iyon, ako na ata ang pinakamasayang ama sa buong mundo. Hindi ko akalain na dito ko matatagpuan ang babaeng bibihag sa aking puso at pag-aalayan ko ng buhay at lakas. Lumipas sa mga taon, dinapuan ng sakit ang ina ni Stephanie at naroon ako lagi sa kanyang tabi hanggang sa ito ay pumanaw. Nabalitaan namin na umalis na sa kabilang baryo ang mga aswang at nakahinga kami ng maluwag dahil doon. Mahirap na baka maisipan nila na gumante. Kaya nagpapasalamat kami sa itaas dahil umalis ang mga ito kaya mabubuhay na kami ng tahimik at normal. Ako kasama ng aking ama at ina ang nangangalaga sa lupain ni Stephanie dahil malakas pa noon ang aking ama. Ang lahat ng ari-arian ay ipinamana kay Stephanie. Makalipas ang 1 taon, biniyayaan ulit kami ng anak na babae. Nang lumaki ang mga ito at nagkaisip, ikwento namin sa kanila ang pag-iibigan namin ng kanilang ina. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po Sir Casper sa pagbahagi ng aking kwento. At sa mga tagapakinig, sana'y may napulot kayong aral sa aking ibinahaging kwento kahit hindi ako guro. Ingat kayo palagi at huwag kalimutan magkape.